Ikwento mo nga sa amin yung inyong karanasan diyan sa barangay ninyo, kaninyo na yung mga bata na dapat nandoon sa loob ng Bahay Pag-asa, labas-pasok at panay na ang reklamo ninyo pero hindi kaninyo kayo pinakikinggan. Go ahead. Opo. Ganito ang nangyayari po. Mga nakaraan pa, wala pa yung dalawa na yan. Yung namusil doon Mm-mm. Yung mga bata doon sa Tagalog ko lang kung wawaray. Tagalog please kasi mas marami nakikinig sa atin na Tagalog. Pag medyo hindi mo masabi sa waray, okay lang yon. I mean, hindi mo masabi sa Tagalog, ako na lang ang magta-translate. Pero kung maaari nga, Filipino tayo. Go ahead. Sige po, Tagalog na lang po. Nung mga nakaraang panahon po, yon. Nangyayari na yon yung naglalabas-pasok yung mga bata diyan sa katabi namin. Although naalala ko nga ito nung kinasal yung kapatid ko, nandoon ka sa amin, itong katabi ng itong katabi ng RRCY, yung DSWD. Nakaraan yun na foreigner yung ng kapatid ko, na nakapunta ka doon sa amin. Ngayon, yung nangyayari nito naglalabas-pasok, ng mga bata doon sa nakikita namin sa likod namin, kasi katabi lang yung bahay namin, nung magre-reklamo kami doon sa loob, napunta kami doon sa gate nila, namin na yung mga bata nyo, nakakaistorbo kasi minsan yung mga aso nangangahol, yung yero namin na tumutunog sa kaapak nila, lang yung taga doon sa loob na mayroon bang lumabas. Sabi ko, hindi naman kami pupunta dito kung walang nalabas, sige count nyo para malaman nyo kung talagang yung sinasabi ko. Alam man nila na talaga kulang. Sabi namin, ano naman ang gagawin niya yan? Di dapat mayroon kayo niyan yung mga paglalagyan ng video, hindi na sila makakala. Para, kasi sabi nila, babalik naman daw yon. Babalik sa po. Pag alam kong patakaran yan, hindi ata po pwede yan yung lalabas papasok ang mga bata dyan. Kasi hindi lang naman yung kaligtasan ng iniisip natin sa kanila, rin yung kaligtasan ng mga nandito sa labas kasi alam naman natin yan certain na ang nasa loob mga minor de edad na mayroon mga kaso na halimbawa yung kakataktak, ng rape, magnanakaw, nakabaril, kung lang, minor de edad. Kung halimbawa yung rape, siyempre, hindi natin alam sa labas. Baka makakita ng yan. Kaya yun ang namin na sana yung pamunuan ng dyan, o kaya yung medyo na maganda ang nila plano dyan, yung doon sa likod, pataasan nila ng walang kabitan, walang nakalawit na steel bar, kung parang hindi yung bata makikita na umaakyat, bumababa. Kung gusto man nila lumabas, sabi ko nung nakaraan na mayroon nagreklamo kami, kung alam niyo pa lang na nababalik, edi sa gitna lang yung parkanin, babalik naman yan sila kinabukasan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.